Anong oras na ito pa rin yung benta natin? Ano ba yan? Kapag ganito ng ganito araw-araw, tuluyan na tayo malulugi nito. Han, relax ka lang. Dadami rin yan mamaya. Huwag ka muna mawala ng pag-asa. Ganito naman lahat, di ba? Kapag nagsisimula, makikilala rin nila tayo. Makikilala? Ruben, kailan pa? At ano yung sinasabi mo nagsisimula? Halos 4 na buwan na natin pinapatakbo ang restaurant na ito. Pero ganito pa rin, halos araw-araw lugi tayo. Kung bakit kasi puro puset ang tinda natin. Bakit ba kasi itong ideyang pumasok sa isipan mo eh? Pwede naman tayo magtinda ng ibang pagkain. Boss, mawalang galang na po. May suggestion po ako. Ano po kaya kung magtinda tayo ng barbecue? O kaya steak? Meron po kaming family recipe at handa akong i-share yon. Panigurado po akong papatok yon dahil luto ng lola ko yon. Napakasarap po nun kapag natikman nyo. Paniguradong hahanap-hanapin ng mga customer natin. Elton, ano bang trabaho mo rito? Boss. Waiter po. At tagalinis. Yun naman pala eh. Gampanan mo yung trabaho mo. Huwag kang sumasabat sa usapan namin. Han, I think that's a great idea. Bakit hindi natin subukan yung suggestion ni Elton? Malay mo naman, doon tayo pumatok. Han, pagtatalunan na naman ba natin to? Ayaw mo naman kasi magtiwala sa akin eh. Pasasaan pa't makikilala din tong restaurant natin nang dahil sa mga kaibang recipe ko ng puset. Han, hindi na nga nagbabalikan yung mga unang kumakain dito eh. Siyempre, hindi naman lahat ng tao puset ang gusto. At isa pa, baka nagsasawa na sila. Dapat marami tayong ibang putahing paninda. Han, ang gusto ko kasi makilala yung resto natin sa mga unique na recipe ko ng puset. Gusto kong maging unique. Yung mga naiisip nyo, masyado ng common yan eh. Halos kahit saan ka lumingon sa paligid, ay puro ganyan ang itinitinda. Itong sa atin kakaiba. At saka may kumakain naman ah. O yan oh, may papasok na. Si inspector pala to. Tignan mo, o-order yan ng calamares. Paborito niya yun eh. Magandang hapon, inspektor. Mukhang gutom na kayo ah. Calamares or adobong pusit? Ay nako Ruben, hindi. Kape lang ako. Yun lang yung pinakagusto ko rito sa inyo, yung kape. Yung brewed coffee nyo, isa nga. Inspektor, baka gusto nyong tikman yung bago kong recipe. Yung pinaupong pusit. Ay nako Ruben, bakit kasi puro pusit yung tinda nyo rito? Abay nakakasawa rin ha. Masarap din naman yung tinda nyo pero syempre, dapat meron din kayong tindang iba. Magsasawa yung mga tao niyan pag ganyan. Bigyan mo na lang ako ng kape. Isang masamang tingin ang ipinukol ni Esther sa kanyang asawang si Ruben. Ayaw kasi nito makinig sa kanilang suwestyon. May punto naman siya sapagkat unti-unti nang nauubos ang kanilang puhunan sa itinayo na lang restaurant. Halos araw-araw kasi ay palugi ang kanilang benta. Kung hindi nga lang maganda ang kanilang pwesto, ay tiyak malabong magkaroon sila ng customer. Ipinipilit kasi ng asawa niyang si Ruben na puro pusit lang ang kanilang itinda. Hindi niya maunawaan ang asawa kung may nais itong patunayan o nagyayabang lang. Kahit papano ay may kasarapan din naman ang mga nilulutong puset ni Ruben. Sa katunayan, ang asawa niyang yon ang nagturo sa kanya kung papaanong magluto. Ngunit ika nga nila, hindi pwedeng araw-araw ay adobo. Magsasawa din ang mga tao. Lumipas pa ang ilang araw at nagpatuloy sa pagkalugi ang kanilang restaurant. Nahihirapan na silang magbayad ng mga bills tulad ng kuryente, tubig at higit sa lahat ay ang upa sa kanilang pwesto. Malungkot na umuwi ang mag-asawa sa kanilang bahay. Halos hindi nagkikibuan ang dalawa. Maya-maya pa ay hindi na nakatiis si Ruben. Nilapitan niya ang kanyang asawa upang aluhin. Han, pasensya ka na. Siguro nga may pagkakamali ako. Pero sana bigyan mo pa ako ng mga pagkakataon. Malakas ang pakiramdam ko. Papatok ang restaurant natin. Kailangan lang natin ng magandang marketing strategy.
Hindi pa kasi tayo masyadong kilala eh. May naisip na nga akong paraan eh. Kaso, kailangan natin ng dagdag puhunan. Baka pwedeng hiramin ko muna yung savings mo. Ruben, ano ka ba? Halos lahat ng meron ako, naibigay ko na sa'yo. Pati yung mana ko sa mga magulang ko. Dito ko na lahat na ibigay. Tapos yung konti ko natitirang pera, ay gusto mo pang kunin? Ruben naman, hindi na ako papayag niyan. Papaano kung tuloy-tuloy ka malugi? Papaano na tayo? Saan tayo dadamputin? At isa pa, ilang buwan na tayong hindi nakakabayad ng renta. Yung mga frozen na puset, halos mabulok na doon sa freezer. Kasi hindi nabibili. Tapos hihiritan mo pa ako ng ganyan? Ayoko. Ha naman, pangako ko sa'yo, babawi ako. Kailangan ko lang talaga ng konting panahon. Ay nako Ruben, ayoko na. Hindi mo pa pwedeng galawin yung savings ko na yon. Pasensya ka na, Han. Sorry. Sana hindi ka magsawa sa akin. Sana hindi mo ko iwan. Ruben, hindi kita iiwan. Asawa mo ko. Nangako ako sa harap ng dambana. Sa hirap at ginawa, sasamahan kita. At isa pa, ang laki na kaya ng utang mo sa akin, no? Bayaran mo yun, ha? Salamat, Han. Promise, babawi ako sa'yo. I love you. Isang gabi, matapos nila magsara, ay nagpaiwan muna si Ruben sa kanilang restaurant. Doon ay taimtim siya nag-isip kung ano ba ang kailangan nilang gawin upang maging maganda ang takbo ng kanilang negosyo. Maya-maya pa ay may dumating siyang panauhin. Nanlaki pa ang kanyang mga mata nang natanaw niyang pumasok ito sa loob ng pintuan. Ah, Mr. De La Cruz, kayo pala. Tuloy po kayo. Gabi na ah. Ano ho bang atin? Ano ang atin? Alam mo naman siguro kung ba't ako nandito. Aba Ruben, ilang buwan ka nang hindi nakakapagbayad dito sa pwesto. Hindi ba't binigyan na kita ng taning nung nakarang linggo? Ngunit hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabayad. Ah, Mr. De La Cruz, hindi niyo ba natanggap yung checking ipinadala ko sa opisina niyo? Cheque? Yung checking talbog? Hindi mo ba alam na pwede pa kitang idemanda sa mga ginagawa mong yan? Kailangan pa ba kitang idemanda bago kayo umalis dito? Pasalamat ka nga pinapaalis na kita. Kahit hindi mo na ako bayaran. Ang importante, umalis na kayo sa property ko. Inuubos mo na ang pasensya ko, Ruben. Huwag mong hintayin na magsama pa ako ng pulis dito. Mr. De La Cruz, baka pwede naman natin pag-usapan to. Kailangan ko lang ng konting panahon. Kahit konting palugit lang po. Huwag niyo naman pong gawin sa amin to. Medyo nalulugi lang po kasi ngayon yung restaurant namin. Pero babawi po ako. At kapag nakabawi po ako, mag-a-advance na lang ako sa inyo, Mr. De La Cruz. Alam mo, Ruben, hindi mo na pwedeng ipilit ang hindi pwede. Masyado ka ng abusado. Hindi na po pwede to. Ang ganda-ganda ng pwesto mo Nalulugi ka. Alam mo kung ano ang totoo? Hindi kasi masarap yung mga luto nyo rito. Kaya wala masyadong customer. Bukas na bukas, kailangan magsara na kayo. Kung hindi, mapipilitan ako magsama rito ng mga alagad ng batas. Maliwanag ba? Anong sabi nyo? Hindi masarap ang luto namin? Bawiin mo yan. Hindi totoo yan. Totoo naman Dahil kung masarap ang luto nyo, hindi kayo malulugi. Hoy taba, huwag mong binabastos ang luto ko ha. Gusto mo ikaw katayin ko? Tarantado kang baboy ka. Aba, ikaw ba itong may ganang magalit? Bukas na bukas din. Sarado na tong restaurant nyo. Hoy taba, saglit lang. Saan ka pupunta? Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Walang yak. Lapastangan ka. Hindi mo ako pwedeng insultuhin ng ganyan. Tatawag ako ng pulis. At sinisiguro kong makukulong ka. Kriminal ka. Ah, Mr. De La Cruz, saglit lang. Pag-usapan natin to. Hindi ko sinasadya. Mr. De La Cruz, saglit lang. Shit. Duguan at nagmamadaling umalis ang landlord niyang si Mr. De La Cruz. Sa galit ni Ruben ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili at bahagyang nasaksak niya ang may-ari ng pwestong inuupahan nila. Hindi niya kasi matanggap ang mga pang-iinsultong binitawan nito. Gulong-gulo si Ruben, hindi niya na alam ang kanyang gagawin.
Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nagawa. Takot na takot siya. Ayaw niyang makulong. Ngunit ano pang magagawa niya? Nangyari na ang mga bagay na yun. Sinubukan niya pang habulin si Mr. De La Cruz. Balak niyang magmakaawa rito at dalhin na rin ito sa ospital. Ngunit mabilis itong nawala sa kanyang paningin. Kabadong-kabado si Ruben. Pakiramdam niya ay unti-unti nang gumuho ang kanyang mga pangarap. Nanlulumo pa siyang umuwi sa bahay at agad namang napansin yon ng kanyang asawa. Kinabukasan, sa sobrang takot, ay napagpasyahan muna ni Ruben na hindi pumasok. Nagdahilan na lang siya sa kanyang asawa na may importanteng lalakarin. Ipinaubaya niya muna rito ang pamamalakad sa restaurant kasama ng isang tauhan nilang si Elton. Esther, kape ka muna. Mukhang malalim iniisip mo ah. Nasaan ba si Ruben? Bakit hindi siya pumasok? Ha? Hindi ko rin alam eh. Pero sabi niya, may lalakarin daw siya. Hindi ko alam doon. Baka sobrang problemado lang. Dahil sa negosyo namin. Alam mo, Esther, sa tingin ko, walang mangyayari dito sa restaurant nyo. Iba kasi ang takbo ng isip ng asawa mo eh. Lagi niyang pinipilit ang gusto niya, kahit hindi pwede. Alam mo, kapag napatikim ko sa iyo yung recipe ng lola ko, panigurado magugustuhan mo. Kaso, ayaw naman ni Ruben ng ganon. Gusto ko nga sanang subukan eh. Baka sakali. Alam mo, Esther, walang mangyayari dyan sa gusto ng asawa mo. Tignan mo, unti-unti lang kayong nababaon. Ako, marami na akong plano at bala ko na rin magtayo ng restaurant. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Iwan mo na yung asawa mo. Walang mangyayari sa inyo. Paniguradong sasakit lang ang ulo mo dyan. Ikaw talaga, Elton. Masyado kang palabiro. Hindi ako nagbibiro, Esther. Seryoso ako sa mga sinasabi ko. Elton, kung may pangarap ka, maganda yan. Pero marami naman dyan ibang babae. Huwag na ako, kasi may asawa na ako. Panigurado magiging magulo lang ang buhay mo. Pero Esther, ikaw ang gusto ko. Ayaw mo ba sumama sa akin? Elton, pasensya ka na. May asawang tao na ako. Natutuwa ako kasi may pangarap ka. Pero buuin mo na lang yan. Kasama ng ibang babae. Ganun ba? Nauunawaan kita. Pero bago ang lahat, ipapatikim ko muna sa iyo yung recipe ng lola ko. Panigurado, magugustuhan mo. Baka magbago pa ang isip mo. Sira ka talaga. Hoy, huwag mong lalagyan ng gayuma yan ha. At kung pasado sa akin, huwag ka mag-alala. Kukumbinsihin ko si Ruben. Salamat. Maya-maya nga ay inihain na ni Elton kay Esther ang iniluto nitong steak. Hindi makapaniwala ang ginang. Sobrang sarap nun at hindi niya maipaliwanag kung papaano ito niluto ni Elton. Sinubukan niyang tawagan ng asawa ngunit hindi niya makontak ito. At dahil doon ay nagpasya na lamang siya na isama na yon sa menu ng kanilang restaurant. Nakakasiguro siyang magugustuhan ito ng kanilang mga parokyano. Masusubukan niya yon sa unang customer nila at yon ay walang iba kundi si Inspector Villanueva. Ang pulis na yon ay regular nang tumatambay sa kanilang restaurant. Doon ito madalas nagkakape. Agad namang inalok ni Elton ng steak ang pulis. Kape lang sana ang orderin nito. Ngunit namangha siya at natuwa dahil may iba ng putahe na tinitinda sila Esther. Dahil doon ay napa-order na rin ng pulis. Nanlaki ang mga mata nito nang kanyang matikman ang steak na yon. Napa-order pa nga ito ng extra rice. Hindi siya makapaniwala. Sobrang sarap nun. Tinawagan niya pa ang kanyang mga kaibigan. Kailangan daw nilang masubukan ang bagong putahe sa restaurant nila Esther. Maya-maya nga ay nagsigdatingan na ang mga ito. Tulad ng inaasahan ay namangha sila sa lasa nun. Napansin din yon ng ibang tao na nadaan sa labas kaya't isa-isang nagpasukan ang mga ito. Dabs to ah. Sino nagluto nito? Isa pa nga. Ang sarap talaga nito ah. Talaga sulit na sulit. Ngayon pa lang ako nakatikim ng ganito kasarap. Amoy pa lang. Solved na solved ka na. Grabe ah.
Sino ba nagluluto dito? Grabe pare, masarap talaga rito. Babalik ulit ako bukas. Isang order pa nga. Waiter. Pa-take out naman kami. 5 order. Thank you. Tuwang-tuwa ang kanilang mga parokyano. Sulit na sulit daw ang ibinayad nila sapagkat napakasarap ng tinda nilang steak, gayon din ng barbecue. Nagsabi pa ang iba sa mga ito na babalik sila at magsasama pa ng kanilang mga kakilala. Tuwang-tuwa si Esther sa mga naganap na yon. Hindi siya makapaniwala. Napalingon pa siya kay Elton at kumindat lamang ito sa kanya. Sa sobrang tuwa ay agad niyang tinawagan ang kanyang asawang si Ruben. Han, nasan ka ba? Kanina pa kita kinukontak eh. Ano bang ginagawa mo? Han, pasensya ka na. May inasikaso lang talaga ako. Kailangan kong gawin to eh. Ano ba kasi ang inasikaso mo? Halika na dito. Pumunta ka dito sa restaurant. Han, bakit? May naghahanap pa sa akin dyan? Anong naghanap? Oo, marami naghanap sa'yo. Ang dami nating customer. And guess what? As of now, ang benta natin ay nasa 20,000 na. Ha? Ano? 20,000? Paano nangyari yun? Basta, pumunta ka na lang dito sa resto, okay? Kailangan namin ng tulong mo. Sa tingin ko nga, kailangan natin magdagdag ng tao eh. Han, ano nangyayari dyan? Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ibig sabihin ba niyan? Nagustuhan nila yung mga luto nating puset? Basta Han, pumunta ka na rito, okay? Sige Han, pupunta na ako dyan. Malayo pa lang ay nagtataka na si Ruben. Maraming ang nakaparking sa tapat ng restaurant nila. Hindi siya makapaniwala. Papaanong nangyari yun? Isa pa, ang kanyang iniisip maghapon ay si Mr. De La Cruz. Iniisip niyang may kasama na itong mga pulis na aaresto sa kanya. Hindi pa agad siya lumapit. Sinigurado niya muna na walang mga pulis na nakatambay sa kanilang restaurant. Kitang-kita niya naman na busy nga ang dalawa at maraming umorder. Nagtataka siya dahil sa mga oras na yon dapat sarado na sila. Pero hito't marami pa ring tao ang kumakain. Unti-unti siyang pumasok sa kanilang restaurant. Nagulat pa siya nang makita niya sa mga plato ng mga kumakain na hindi puset ang nakahain, kung hindi steak. Dahil doon ay nagmamadali siyang nagtungo sa kusina. Anong ibig sabihin nito? Anong nangyayari dito, Esther? Bakit hindi puset ang mga nakahain sa mga taong nakain sa atin? Han, maghunos dili ka. Nakita mo naman, ang daming kumakain. Gustong-gusto nila yung recipe ni Elton at ako ang nagluto nun. Ano? Elton, ang tigas din talaga ng ulo mo ah. Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi namin kailangan ng suhestyon mo? Han, tignan mo. Ganito na karami ang kinita natin. Ngayong araw pa lang. Nanlaki ang mga mata ni Ruben nang ipinakita sa kanya ng kabiyak ang buong kinita nila ng araw na yon. Hindi siya makapaniwala, kaya't imbis na magalit kay Elton, ay nagpasalamat pa siya dito. Makakabayad na sila ng kanilang mga pagkakautang. Maya-maya pa, nang silang dalawa na lang ang nasa kusina, ay kinausap niya ng masinsinan ang binata. Elton, pasensya ka na sa akin ha. Masyado kasi ako naging makasarili at hindi ko na nabigyan ng pagkakataon yung sinasabi mong recipe. Paano mo ba niluluto yun? Han, nasan ba kayo? Ang dami pang umu-order oh. Nagkukwentuhan lang kayo dyan eh. Bilisan nyo nga. Wala yun boss. Saglit lang. Kailangan ko na ulit magsalang. Pupunta lang ako sa freezer natin. Halika, sumama ka. Marami pa bang karne dyan? Marami pa to boss. Aabot pa to ng ilang araw. Sige, tutulungan na kita. Ano to, Elton? Ano tong ginawa mo? Bakit nandito ang bangkay ni Mr. De La Cruz? Huwag mong sabihin, diyan ka kumukuha ng karning ipinapaluto mo sa asawa ko. Bakit, Ruben? Hindi ka ba masaya? Dapat nga magpasalamat ka pa eh. Ako na ang gumawa ng solusyon sa problema niyong mag-asawa. Wala na ang tarantadong si Mr. De La Cruz. Tapos lumakas pa yung resto niyo. Hindi ka ba natutuwa sa mga nangyayaring to?
Kriminal ka, Elton. Tatawag ako ng mga pulis. Kailangan mong panagutan tong pinaggagawa mo. Tatawag ka ng pulis? Sigurado ka? May maniniwala kaya sa'yo? Akala mo siguro walang nakakita sa'yo kagabi, no? Na sinaksak mo tong si Mr. De La Cruz. Para sabihin ko sa'yo, nakita ka ng ibang mga kapitbahay natin. Kaya nga hindi ka pumasok ngayon, di ba? Dahil natatakot ka. Pues ginawan ko na ng paraan. Eto na nga eh. At siya nga pala, may kondisyon ako 50-50 ang hatian natin dito Hindi pa pwedeng kayo lang ang kikita. Napakawalang yamo, Elton. Hindi ko akalaing magagawa mo to. Sumakay ka na lang, Ruben. Total wala rin namang maniniwala sa'yo eh. Kasi pag tumawag ka ng pulis, ikaw agad ang suspect dahil may mga testigo. At isa pa, ang nagluluto ay asawa mo. Ako, alalayin nyo lang ako. Hindi ako madadawit dito. Ikaw ang madidiin dito. Tandaan mo yan. Wala nang nagawa si Ruben kundi umayon sa mga nangyayari. Sa kabilang banda ay may katotohanan nga ang sinabi ni Elton. Ito ang gumawa ng solusyon sa kanilang mga problema. Isa pa ay nabunutan siya ng tinik sa lalamunan dahil wala na si Mr. De La Cruz. Lumipas pa ang ilang araw. Nagpatuloy ang magandang takbo ng kanilang restaurant. Dumami ng dumami ang kanilang parokyano. Mula sa 5,000 kita nila bawat araw, ngayon ay kumikita na sila ng hanggang 300,000 piso. Hindi na sila namumroblema pagdating sa karne dahil si Elton ang nagsusupply nun at silang dalawa naman ng kanyang asawa ang nagluluto. Kung saan kinukuha ni Elton ang mga bangkay ng tao ay wala na siyang pakialam. Ang importante sa kanya ay kumita ng limpak-limpak na salapi. Han, grabe. Tanghali pa lang. 200,000 na ang benta natin. Sa tingin ko kailangan na natin mag-branch out. At saka magdagdag ng mga tao. Hindi na natin kakayaning 3 to. Han, tsaka mo na isipin ang mga bagay na yan. Madali na lang yan. Kailangan planuhin natin na maigi. Eh kasi naman Han, no? Kailangan marami na tayong tauhan. Nakakapagod din kaya magluto. Teka, nasa na ba yung mga karne? Nasa ba si Elton? Ako na nga ang kukuha sa rep. Teka lang Han, ako na ang kukuha ng karne. Basta pagka kailangan mo ng karne, sabihin mo lang sa akin. Mahihirapan ka pa. Ako nang bahala dyan, okay? Okay. Teka lang Han, nandiyan pala si Inspector Villanueva. For sure may takeout na naman to. Ha? Nandiyan si Inspector? Oo Han, lagi ka nga niyang hinahanap eh. Ikaw na kaya makipag-usap? Oh, sige. Pero teka lang, kukuha muna ako ng karne. Inspector, kayo pala. Kumusta? Ano pong order nyo? O Ruben, madalang na kita makita Busy ka ba lagi? Opo, busy ako doon sa kusina eh. Kasi ako po yung nakatoka ron. Ganun ba? Kaya naman pala eh. O diba tama ako? Buti na lang sinunod nyo yung suggestion ko. Tignan nyo, biglang lakas ng restaurant nyo, diba? Sabi ko sa inyo eh, kailangan may ibang putahe din. Hindi yung puro pusit. Oo nga, Inspector eh. Salamat nga pala sa suggestion mong yun. Okay lang. Anytime. Siya nga pala, yung may-ari nitong pwesto nyo, si Mr. De La Cruz. Ilang linggo na pala siyang nawawala. Nireport sa amin ng asawa niya eh. Tapos dun sa kotse niya, may nakita silang mga patak ng dugo. Ayon nga sa laboratorio eh, natukoy na nila na galing yon sa isang sugat at dugo yon ni Mr. De La Cruz. Natukoy na nga rin nila kung ano yung kutsilyong ginamit. Yung kutsilyo na yon eh parang pangkusina daw. At alam nila kung ano ang tatak ng kutsilyong yon. Kasi sikat yun eh. Pero ayon sa manufacturer nun, mga ilang dekada na rin na hindi na sila nagawa nun. Malapit na mahuli yung suspect na yun. Siya nga pala pupunta mamaya dito yung mga taga-forensics lab. Titignan nila yung mga kutsilyo nyo rito. Pero huwag kang matakot, ako bahala sa'yo. Hindi naman ikaw ang pumatay, di ba? Oo naman, Inspector. Ba't ko naman gagawin yun? Sobrang bait kaya ni Mr. De La Cruz. May utang pa nga ako dun eh. Pero nabayaran ko na. Sino kayang pumatay sa kanya, no? Matapos ang usapang yon, ay pinawisan ng malamig si Ruben. Halatang halata sa mukha niya ang pagkabalisa. Alam niya kasing mahuhuli siya ng mga pulis kapag nakita ng mga ito ang kutsilyong ginamit niya sa pagsaksak kay Mr. De La Cruz.
Kahit hindi siya ang pumatay, ay iisipin ng mga ito na siya ang salarin dahil ang kutsilyong ginagamit niya ay minana niya pa sa kanyang mga lolo't lola. Sikat na sikat ang kutsilyong yun nung panahon ng mga ito, kaya't kapag nalaman ng mga pulis na meron siya nun, ay automatic, isa na siya sa magiging suspect. Dagdag pa nun ay ang ilang mga testigong kapitbahay nila na nakitang nakikipagtalo siya kay Mr. De La Cruz hanggang sa masaksak niya nga ito ng bahagya sa tagiliran. Gulong-gulo si Ruben ng araw na yon. Ang buong akala niya ay ligtas na siya sa krimen na yon. Han, guess what? Binilang ko yung sales natin. Aabot na siya ng 400,000. Can you imagine that? Parang kailan lang. Tuwan-tuwa na tayo kapag nakaka 7,000 tayo. Ngayon, 400 na, Han. Han? Bakit parang tahimik ka? Is there something wrong? Wala Han. Huwag mo muna ako kausapin. Medyo masama yung pakiramdam ko eh. Tignan mo to, parang hindi nakikinig sa mga sinasabi ko. Esther, ano ba? Tigilan mo muna ako. Kulit-kulit mo eh. Sinabi nga masama ang pakiramdam ko eh. Bahala ka nga. Uuwi na ako. Kayo nang bahala dito ni Elton. Sige na, umuwi ka na. Baka gabihin ako. Marami pa akong asikasuhin dito. Muli na namang inatake ng pagkabalisa si Ruben. Nagpaiwan siya sa kanilang restaurant at maaga niya ring pinauwi si Elton. Muli na naman siya nag-isip ng paraan kung papaanong tatakasan ang gusot na iyon. Itinapon niya na rin ang mga kutsilyong ipinamana sa kanya ng kanyang mga lolo't lola. Muli na namang napaisip ng malalim si Ruben. Sino yan? Esther, ako to. Si Elton. Elton? Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Ruben? Nandun pa rin siya sa resto eh. Pwede bang makausap ka saglit? Papasukin mo muna ako. Ganun ba? Bakit ka pa kasi pumunta rito? Ano bang kailangan mo? Esther, tungkol kay Ruben to. Nag-aalala kasi ako sa kanya. Pwede ba papasukin mo muna ako para makapag-usap tayo na maayos? Dalawa na pala tayo nag-aalala sa kanya. Halika, pasok ka. Pinag-usapan niya ng dalawa ang napansin nilang kakaiba kay Ruben. Sinabi pa ni Elton na may binanggit daw sa kanya si Ruben na magpapakamatay ito. Kinuha pa nga raw nun ang baril ni Esther na nasa bag nito. Agad namang tumakbo ang ginang at pumunta sa kwarto upang tignan ang bag nito. Wala nga doon ang maliit na baril niya. Alalang-alala ito. Agad naman siya niyakap ni Elton at sinabing siya na ang bahala. Bahagya pa siyang nabigla dahil hinalikan siya nito sa pisngi. Esther, huwag ka mag-alala. Ako nang bahala. Aawatin ko siya. Tawagan mo na si Inspektor. Baka kung ano pa mangyari, mahirap na. Paano? Aalis na ako ha. Sumunod ka na lang. Mag-iingat ka. O Elton, ba't bumalik ka pa? Kanina pa kita pinauwi ah. Anong ibig sabihin yan? Bakit? Tangan mo ang baril ni Esther. Game over na, Ruben. Tatapusin na kita at magiging akin na ang asawa mo. Pati itong restaurant mo, magiging akin na. Walang yaka. Pagkatapos kitang tulungan, ito bang igaganti mo sa akin? Op. Ibaba mo yung kutsilyo mo. Papuputokan kita. Huwag ka magkakamali. Kung hindi, tapos ka na. Sa bagay, papatayin na nga rin pala kita. Walang niya ka, Elton. Magbabayad ka! Buisit, ba't ayaw pumutok nito? Tumigil kayo. Itaas niyo mga kamay niyo. Inspektor, salamat at dumating ka agad. Ito po yung baril. Naagaw ko to kay Ruben. Sinubukan ko siyang awating magpakamatay. Pero ako yung babarilin niya. At saka isa pa, nadiskubre kong pinatay niya si Mr. De La Cruz. Ano? Si Mr. De La Cruz? Pinatay ni Ruben? Oo, Inspektor. Esther, mabutit nandito ka.
Maniwala ka, itong si Ruben ang pumatay kay Mr. De La Cruz. Ubod ka ng sinungaling, Elton. Kung may mamamatay dito, yun ay walang iba kundi ikaw. Tignan nyo, Inspektor. Nababaliw na ang taong yan. Siya talaga ang tunay na killer. Tignan nyo yung rep. Punong-puno yun ng karne ng mga tao. Ganun ba? Akin na yung baril mo. Ibigay mo sa akin yan. Pero Inspektor, kunin nyo muna yung kutsilyong hawak niya. Baka bigla tayong patayin ng taong yan. Iabot mo na sa akin yan, Elton. Baka ikaw pa ang paputukan ko. Nagtataka man ay wala nang nagawa si Elton, kundi iabot ang baril sa pulis na kaharap niya. Laking gulat niya nang bigla siyang sinunggaban ni Ruben at sinakal sa leeg habang nakatutok ang kutsilyo. Ano, Inspektor? Tutuluyan ko na ba to? Inspektor! Inspektor! Tulungan niyo ko! Barilin siya! Barilin? Bakit ko babarilin? Di nawala na yung kinakainan kong masarap. At saka isa pa, kapag nagsara tong restaurant na to, malaking halaga ang mawawala sa akin. Inspektor! Anong ibig niyo sabihin? Esther! Tulungan mo ko! Akala mo siguro mapapaniwala mo ako, no? Alam ko naman na ikaw ang kumuha ng baril ko sa bag at hindi si Ruben. Kung bakit ko nalaman yon, ay simple lang. Alam ng asawa ko na hindi ako naglalagay ng balas sa baril. Kumbaga, pang-bluff ko lang to. Doon ka nagkamali. Anong ibig sabihin nito? Huwag niyo sabihin, magkakasabot kayo. Oo, Elton. Alam nila lahat ang nangyayari dito sa restaurant. At alam din nila na ikaw ang pumapatay. Sakto, paubos na yung karne natin sa rep. At ikaw na ang susunod na iluluto. Katayin nyo na yan. Ano pa hinihintay mo? Tapusin mo na yan. Marami pa tayong customer bukas. At ang karne niya ang bubusog sa kanila. Tama ka dyan, Han. At ang pera ng mga customer ang bubusog sa mga bulsa natin. Hindi ba, Inspektor? Mismo. Hindi. Huwag niyo gawin to. Huwag niyo akong patayin. Maawa kayo. Jimmy, hindi pa ba tayo aatake? Kanina pa tayo nandito ah. Nakakainip na. Relax ka lang, Jack. Masyado kang hot eh. Wala pang timbre si boss. Hindi tayo pwedeng magmarunong. Eh hindi ba ang usapan, 5:00? 2 oras na tayo nandito ah. Tanong mo nga kung tuloy pa to. Jack, relax ka lang. Yan ang hirap sa'yo eh. Masyado ka mainit. Ikaw naman kasi, Jimmy. Dati ko pa sinabi sa'yo. Kaya naman natin lumakad ng tayong dalawa lang ah. Kaya natin trabahuin to. Bakit kailangan pa tayo magisunod-sunuran dyan kay Mr. Rando? Aba, ang laki ng kinikita niya sa atin ah. Alam mo, Jack, aminin man natin o hindi natin kayang dalawa to. Wala tayong koneksyon. Paano kung magkaroon ng bulilyaso? Walang sasalo sa atin. At isa pa, katulad ng mga tip na ganito, kanino ba nanggagaling? Hindi ba kay Mr. Rando? Yan din ang hirap sa'yo, Jimmy. Masyado kang umaasa sa kanya. Sa totoo lang, kaya natin to eh. Natatakot ka ba? Hindi naman sa ganoon. Mas maganda na rin kasi yung ganito. Komportable ka. Wala kang masyadong inaalala. Walang inaalala, Jimmy. Buhay natin yung nakataya dito. Samantalang siya nandun. Nakaupo lang. Naghihintay lang ng pera. Ngayon, paano mo sasabihin na mas okay yung ganito? Saglit lang. Ayan na, lumabas na. Aatake na tayo. Isang gwardya na lang natitira dyan at isang kahera. Tara. Ay nako, Jimmy. Halos 2 oras nang naghihintay si Jimmy at Jack. Nasa loob sila ng kanilang sasakyan na nakaparada
sa isang madilim na sulok. Sa di kalayuan ay may tindahan ng alahas na hinihintay nilang magsara. Huhuldapin nila ito. Nang matanggap ni Jimmy ang hudyat mula sa kanyang amo ay mabilis na silang kumilos papalapit sa nasabing tindahan. Isang gwardya na lang ang naroroon at isang kahera. Ilang minuto pa at tuluyan na itong magsasara. Ngunit bago mangyari yon, ay kailangan na nilang makapasok sa loob. At dahil sa sanay na sila sa ganung gawain, ay tagumpay nilang naisakatuparan ang maitim na binabalak. Wala pang 10 minuto ay nakalabas na ang dalawa. Bitbit ang isang malaking attache case na naglalaman ng mga alahas at pera. Tuwang-tuwa na naman ang dalawa. Basic. Aba, muntikan ka na ron ha. Buti hindi ka nadali. Ako pa ba? Nagpakabayani siya eh. Yan tuloy, namatay. Kung hindi na siya lumaban, edi sana tinali na lang natin siya. Pero maganda yung kahera, sayang yun. Loko ka talaga. Mabubulilyaso pa tayo niyan eh. Tsaka ka naman babae pag nakuha mo na yung parte mo. Siyempre. Bilisan mo maglakad. Naghihintay na yung mga chika bebes ko. Jack, saglit. Anong ibig sabihin niyan, Jimmy? Sabi mo, nagbibiro ka lang. Pasensya ka na, Jack. Trabaho lang. Walang personalan. Pinaliligpit ka na ni Mr. Robles. Pasensya ka na. Saglit lang. Wag! Pasensya na, Jack. Napagutusan lang ako. Masyado mo kasing pinapahalata kay boss na gusto mo na siyang suwagin. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mangyayari sa iyo yan. Agad na pinulot ni Jimmy ang nabitawang attache case ni Jack. Lumakad ito pabalik ng kanilang sasakyan na para bang walang nangyari. Ngunit ang hindi niya alam ay hindi niya napuruhan si Jack. Unti-unti itong gumalaw at itinutok nito ang barel kay Jimmy. Muli na namang umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok. Matapos nun ay agad na nabuwal si Jimmy nang tamaan ito ng bala sa likod na nagmula sa baril ni Jack. Sa kabila ng sugat na tinamo ni Jack ay nakabangon pa ang binata at agad nitong nilapitan ang nakahandusay na si Jimmy. Dinampot niya ang attache case at naglakad na patungo sa kanilang sasakyan. Ngunit bago pa man siya makaalis ay pinaulanan siya ng bala ni Jimmy. Katulad niya ay hindi rin pala ito napuruhan. Humahalakak pa si Jack habang tinatanaw sa side mirror ang kasama niyang si Jimmy. Mga tarantadong to ah. Balak pa akong isahan. Sinasabi ko na nga ba eh. Babalikan ko rin kayo. May araw din kayo sa akin. Akala niyo siguro may isahan niyo ako ah. Mga hangal. Lumipas ang ilang saglit at patuloy pa ring nagmamaneho si Jack. Hindi siya maaaring bumalik sa kanyang tinitirahan. Alam ng kanyang amo kung saan siya nakatira. Gayun din ang mga tauhan nito. Masyadong delikado kung babalik pa siya doon. Patuloy niyang binaybay ang daan patungo sa kabilang bayan. Unti-unti na siyang nangihina dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Iniinda niya ang tama ng bala sa kanyang dibdib. Maya-maya pa ay may nadaanan siyang isang hotel kaya't agad niyang ipinasok sa parking lot ang kanyang sasakyan at mabilis siyang nagtungo sa receptionist. Agad niyang binayaran ang lalaking bantay doon. Binigyan niya pa nga ito ng malaking tip at binilinan na huwag maingay. Alam niya kasing maaaring magsumbong ito dahil na rin sa nakita nitong dugo mula sa kanyang suot na damit. Nakahinga naman siya na maluwag nang nakangiti nitong tinanggap ang salaping iniabot niya. Nangako pa ito na walang makakaalam na kahit sino na naroroon siya sa hotel na yon. Agad siyang nagtungo sa ikalawang palapag kung saan naroroon ang tutuluyan niyang kwarto. Nagulat pa siya sa numero ng kanyang kwarto dahil nakalagay doon ay room 666.
Hindi niya na ito binigyan ng pansin dahil na rin sa paghahangad niyang makapagpahinga na at agad na malinis ang kanyang sugat. Agad niyang pinasok ang kwarto. Nakita niyang malaki ito at maganda. Komportable ang paligid. Nang papalapit na siya sa kanyang hihigaang kama, ay nagulat siya nang parang may naaninag siya sa loob ng banyo. Agad niyang tinungo ito habang nakatutok ang kanyang barel sa loob nun. Ngunit pagbukas niya ng ilaw ay wala naman siya nakitang iba. Nararamdaman niyang unti-unti na rin siya nahihilo kaya't dumiretso na siya sa kama upang makapagpahinga. Ngunit laking dismaya niya sa kanyang sarili nang maalala niyang kailangan niya nga pala ng alkohol at bulak upang malinis ang kanyang sugat. Agad niyang dinampot ang telepono na nakalagay sa isang lamisita malapit sa kanyang kamang hinihigaan. Doon ay dinayal niya ang numero ng receptionist sa baba. Hello, sa room 666 to. Kailangan ko ng alkohol. Meron ba kayong tindang alkohol dyan at saka bulak? Putya! Sa sobrang pagkagimbal ni Jack, ay agad niyang naibaba ang telepono. Nagtayuan ang kanyang balahibo sa narinig niya sa kabilang linya. Asar na asar siya sa pangyayaring yon, kaya't muli niyang idinayal ang numero ng receptionist sa baba. Ngunit sa kanyang pagtataka ay hindi niya na makontakto. Galit na lumabas ng kwarto si Jack. Agad niyang binaba ang receptionist. Hoy, ako ba tinatarantado mo? Bakit ganito yung telepono nyo? May isa demonyo yata eh. Sir, pasensya na po. Baka may sira lang po yung linya. Ano po bang kailangan nyo? Kailangan ko ng alkohol tsaka bulak. Meron ba kayong tinda nun dito? Pasensya na po, sir. Wala po eh. Putya, ano bang klase tong hotel na to? Wala ba kayo dyan? Kahit first aid kit? Kailangan ko lang. Nakita mo may sugat ako eh. Saglit lang, boss. Pakihintayin nyo na lang po ako. Nag-uumapaw ang pagkabwisit ni Jack. Halos batukan niya na ang receptionist na yon. Sa tingin niya pa nga ay parang ito na rin ang bellboy. Kasi wala naman siya nakikitang ibang empleyado ng hotel na yon. Lumipas ang halos 30 minutos, ngunit wala pa rin ang bellboy na yon. Asar na asar si Jack at napapakamot na siya sa kanyang ulo. Ngunit nagulat na lang siya nang may narinig siyang tinig mula sa kanyang likuran. Nang lingunin niya yon, ay natanaw niya ang isang imahe ng babae na naroon sa isang madilim na sulok. Kailangan mo ba ng tulong? Putya! Huwag mo akong ginugulat ha. Masama akong nabibigla. Ganun ba? Pasensya ka na. Sa tingin ko, kailangan mo ko. At kailangan din kita. Nanlaki ang mga mata ni Jack nang maaninagan niya na ang imahe na yon na nagmumula sa dilim. Nang unti-unti ay tumayo ito at lumakad papalapit sa kanya. Namangha siya sa taglay na kagandahan ng babaeng yon. Hindi lang ganda ang meron ito, kundi napakagandang hubog ng pangangatawan. At dahil doon ay panandali ang natigalgalan si Jack. Sa tingin ko nga, kailangan kita. Game ka ba? Ang tanong, magaling ka ba? Aba, hindi na tinatanong yan. Kaya kitang dalhin sa langit ng 10 ulit. Sinisiguro ko sa'yo na ang gabi mo ngayon ay sulit. Ganun ba? Sige, subukan natin. Unti-unting lumapit ang napakagandang dilag na yon sa kinatatayuan ni Jack. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit sa kanya, ay nagsimula nang umikot ang kanyang paningin. Unti-unti siyang nahilo hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng ulirat. Naalimpungatan si Jack habang nakahiga sa kama. Nakasando at short na lamang siya. Narinig niyang bukas ang gripo mula sa CR. Nang lingunin niya yon,
ay nakita niyang nakabukas din ang ilaw. Naalala niya ang babaeng huling kausap niya. Malamang ay naliligo na ito at naghahanda upang paligayahin siya. Maya-maya pa ay bumukas nga ang pintuan ng CR at tumambad kay Jack ang napakagandang hubog ng katawan ng dilag. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Jack. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Tuluyan na ngang nag-iinit ang buo niyang katawan. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanya sa kama, ay nagulat na lamang siya nang biglang may sumipa sa pintuan ng kanilang kwarto. Iniluwanon ang isang lalaki na may tangan ng isang kalibre 45. Walang habas itong nagpaulan ng bala tungo sa kanilang dalawa ng babae. Napabalikwas nang bangon si Jack. Naghahabol siya ng hininga. Isang masamang panaginip lamang pala ang lahat ng yon. Muli ay narinig niya ang gripo na nagmumula sa banyo. Nang lingunin niya ito, ay nakabukas pa rin ang ilaw at nakasarado ang pintuan. Napanatag siya nang mapagtanto niyang panaginip lamang pala ang lahat ng yon. Lumipas ang ilang saglit ay muling lumabas ang dilag mula sa banyo. Muli na naman siyang namangha nang masilayan ang katawan ng magandang dilag na yon. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Sa puntong yon ay naalala niya ang kanyang panaginip, kaya't mabilis niyang itinutok ang kanyang baril kung saan naroon ang pintuan ng silid na yon. Teka, anong problema? Bitawan mo yan. Baka pumutok yan. Pasensya ka na. Nananaginip kasi ako kanina eh. Okay ka lang ba, Jack? Masakit pa rin ba yung sugat mo? Siya nga pala, nilinis ko na yan. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? May masama kang binabalak sa akin oh. Sandali lang, Jack. Huwag mo naman itutok sa akin yung baril mo. Kung may masama akong binabalak sa'yo, di sana kanina ko pa ginawa. Kung gayon, paano mo nalaman yung pangalan ko? Kanina, habang nagdidiliryo ka, naaalala mo pa ba, di pa nahilo ka sa baba, tas nawalan ka ng malay. Nagpatulong ako doon sa bellboy para mabuhat ka dito sa kwarto mo. Nilinis ko pa nga yung sugat mo eh. Don't worry, okay? Wala akong masamang balak sa'yo. Ganun ba? Salamat. Sigurado ka ha? Pasensya ka na. Siguro nga, nagdidiliryo lang ako. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit ka may sugat? Kaya mo pa bang makaisa? Aba, kahit ilan pa. Kayang-kaya yan. Sugat lang to. Saglit lang ha. Iihi lang ako. Tapos, simulan na natin. Sure. Bilisan mo ha. Nagmamadaling bumangon si Jack. Sa kabila ng kirot na kanyang nadarama, ay hindi niya na ito ininda. Dahil mas nanaig ang kanyang pakiramdam ng pagkaihi. Nais niya ring siguraduhin na malinis ang kanyang pagkalalaki bago mapalaban. Ayaw niyang mapahiya sa magandang dilag na yon. Pasipol-sipol pa si Jack habang umiihi. Ngunit gano'n na lamang ang kanyang pagkagimbal nang makarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril. Napabalikwas siya. Kinabahan siya sapagkat naiwan niya ang kanyang baril sa kama. Dahil doon ay hindi siya agad nakalabas ng banyo. Pinalipas niya muna ang ilang minuto. Maya-maya ay dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan nun. Laking gulat niya nang makita niya ang magandang babae. Nakahandusay na ito sa sahig at naliligo sa sariling dugo. Nagtamo ito ng ilang tama ng bala. Saglit niyang nilibot ang kanyang paningin sa 4 na sulok ng kwarto. Nang makasigurong wala na ron ang namaril, ay unti-unti niyang nilapitan ang babae. Hahawakan niya pa sana ito nang biglang bumukas muli
ang pintuan ng kwarto. Nagulat siya nang nakatutok na sa kanya ang barel ng isang lalaki. Walang ano-ano'y pinaulanan din siya nito ng bala. Humandusay ang kanyang katawan sa tabi ng babaeng wala ng buhay. Nang lumingon siya sa kinaroroonan ng lalaking namaril ay nagimbal siya. Nang makita niya ang kanyang sarili. Muli na namang napabalikwas ng bangon si Jack. Tulad ng dati ay isang bangungot lamang pala ang lahat ng yon. Nararamdaman niya pa ang pagkahilo. Bahagya pang umiikot ang kanyang paningin. Nang ibaling niya yon sa bintana ay muli niyang natanaw ang babaeng kanyang nakilala. Nakatulala lamang ito sa labas ng bintana. Tila malayo ang iniisip nito. Sino ka ba talaga? Anong nangyari? Anong ginawa mo sa akin? Gising ka na pala. Jack, Paano mo nalaman ang pangalan ko? kasi kanina, parang nagdidiliryo ka. Tinanong ko kung anong pangalan mo. Sabi mo, ikaw si Jack. Siya nga pala, nalinis ko na yung sugat mo at saka napalitan ko na rin yung damit mo. Grabe may itinatago ka palang maipagmamalaki dyan sa baba mo. Anong ibig mo sabihin? Unti-unting lumapit ang magandang dilag kay Jack. Umupo ito sa kama at unti-unting sumampa sa mga hita niya. Panandalian nang nakalimutan ni Jack ang mga bangungot na naranasan niya kanina at dahil yon sa napakatinding alindog na nagmumula sa napakagandang babae na ngayon ay nasa kanya ng kandungan. Bakit parang gulat na gulat ka? Sabi mo kanina, dadalhin mo ko sa langit. Oo naman. Kahit ilang beses pa. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Julie. Sabi mo yan Promise? Oo, promise. Dadaling kita sa langit. Kahit 10 beses. Jack, kailangan kita. Kahit isang beses lang. Basta madala mo ako sa langit. Matagal na kitang hinihintay. Tulungan mo akong makalis dito. Samahan mo ako. Hindi ko na kaya pang manatili sa lugar na ito. Sandali lang. Anong ibig mo sabihin? Anong umalis dito? Gusto mo umalis na tayo ngayon dito Sumama ka sa akin. Talaga? Aalis na tayo rito? Sige, sasama ako sa'yo. Basta, alisin mo lang ako sa lugar na to. Sige, Julie. Pero mamaya na. Tapusin muna natin to. Buong lakas na inangkin ni Jack ang pagkababae ni Julie. Animoy isa siyang mabangis na hayop na gutom na gutom. Matagal nang hindi nakakakain ng karne. Pinagsaluhan nilang dalawa ang init ng bawat isa at halos marating nga nila ang pintuan ng langit. Buong sarap na ninanamnam yon ni Jack habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ngunit gano'n na lang ang kanyang pagkagimbal nang mapansin niyang unti-unting bumubuka ang malabay na pakpak ng babae. Animoy pakpak yon ng isang malaking paniki. Nang lingunin niya ang mukha nito, ay napansin niya ang bibig nito na may dugong unti-unting tumutulo. Anong klaseng nilalang ka? Aswang! Isa kang aswang! Layuan mo ako! Buong lakas na tinutulak ni Jack ang babae papalayo. Ngunit patuloy lang ito sa pag-indayog. Tuluyan ang pumatak sa kanya ang masaganang dugo na nagmumula sa bibig nito. Hindi na malaman ni Jack ang kanyang gagawin. Kinain na ng kilabot at takot ang kanyang buong pagkatao. Sinubukan niya pang kapain ang kanyang baril, ngunit hindi niya ito mahapuhap. Hinawakan pa ng babae ang kanyang dalawang kamay bago siya nito ngasabin sa kanyang leeg.
Muli na namang napapalikwas nang bangon si Jack. Katulad ng mga nangyari kanina, ay isang napakasamang bangungot na naman ang kanyang pinanggalingan. Mabilis niyang hinapuhap ang kanyang barel at itinutok yon sa buong paligid. Ngunit wala siyang makitang ibang naroroon sa kanyang silid. Wala na doon ang babaeng si Julie. Nilibot niya ang buong kwarto, maging ang banyo. Ngunit wala talaga ang babae. Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang silid. Nakita niya ang bellboy na tulak-tulak ang isang pushcart. Nakapatong doon ang isang maliit na sisidlan na pinaglalagyan ng mga gamit na kobrekama. Agad niyang tinawag ang bellboy, ngunit parang hindi siya naririnig nito. Dumiretso yon sa elevator at agad na pinindot ang buton upang magbukas ang pintuan nun. Paika-ika niya pang tinakbo ang bellboy. Nagbabaka sakaling marinig siya nito. Nang makapasok na ito sa loob ng elevator ay kitang-kita niya na napansin siya nito. Ngunit parang nakatingin ito sa kawalan at parang hindi siya nakikita. Sinigawan niya pa ang bellboy na yon, ngunit parang wala ito sa kanyang sarili. Nagmamadali pang tumakbo si Jack upang maabutan niya yon. Ngunit napahinto siya at nagimbal nang mapansin niyang may dalawang kamay na pilit na lumalabas mula sa basket ng labahan na dala ng bellboy. Natauhan na lamang siya nang marinig niyang tumunog na ang elevator. Nagsara na ang pintuan nito. Agad niyang nilingon ang pintuan kung saan nanggaling ang bellboy. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang numerong nakasulat doon. 666. Muling nakaramdam ng pagkahilo si Jack. Papaanong naging kapareho yon ng numero ng kanyang kwarto? Nagtatatakbo siya sa buong hallway. Tinitignan niya ang bawat pintuan. Ngunit laking pagkagimbal niya nang tumambat sa kanya ang bawat numerong nakasulat sa pintuan. Pare-pareho yon, katulad ng numero ng kanyang kwarto. Hindi niya na malaman kung saan kwarto siya nagmula. Litong-lito na si Jack. Lakas loob niyang pinasok ang isa sa mga pintuan na yon. Doon nga ay nakita niya ang kanyang attache case at ang kanyang barel na nakalapag pa rin sa kanyang kama. Gumuhit ang mga ngiti sa labi ni Jack nang makita niyang naroroon pa rin sa loob ng attache case ang mga alahas at pera na kanilang nakulimbat. Nagmamadali siyang inayos ang kanyang mga gamit. Lilisanin niya na ang lugar na yon bago pa siya tuluyang mabaliw. Hindi niya nakaya ang kanyang mga nararanasan sa misteryosong hotel na yon. Akmang lalabas na siya ng kwarto. Nang muli ay nagimbal siya sa pagkagulat nang marinig niya ang tinig ng babaeng si Julie. Nagmumula yon sa kanyang likuran. Jack? Oh. Saan ka pupunta? Aalis ka na? Akala ko ba dadalhin mo ako sa langit? Hindi ako papayag na maiwan dito. Kailangan mo ako isama o samahan ako sa lugar na ito. Buhay ka pa? Ano bang klaseng nilalang ka? Lubayan mo na ako. Tigilan mo na ako. Hindi pwede, Jack. Nangako ka. Aalisin mo ako sa lugar na ito. Dadalhin mo ako sa langit, di ba? Tigilan mo na ako. Lubayan mo na ako. Walang pag-aalinlangan na pinutukan ng sunod-sunod ni Jack ang babaeng si Julie. Unti-unti niya pa itong nilapitan upang kumpirmahin na patay na nga ito.
Matapos nun ay nagmamadali siyang tinungo ang pintuan. Ngunit laking gimbal niya nang muli niyang narinig ang tinig nito. Nang lingunin niya yon ay nakatayo na ang babae sa tabi ng bintana. Wala na ang bakas ng tama ng baril sa katawan nito. Jack, sinabi ko naman sa'yo, hindi mo ako pwedeng iwan dito. Kung hindi mo ako dadalhin sa langit, kailangan samahan mo ako dito. Ha? Anong klaseng nilalang ka ba? Sino ka ba? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Ba't ayaw mo ako tigilan? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Sumagot ka! Anong naging kasalanan ko sa'yo? Ikaw ba? Sumagot ka ba nung tinanong ko sa'yo yan? 5 taon na ang nakakalipas. Ha? Anong ibig mo sabihin? 5 taon? Tinanong? Sino ka ba talaga? Ano yung mga pinagsasasabi mo? Ang bilis mo naman yatang nakalimot, Jack. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo? Muling napabalikwas sa pagkagulat si Jack. Nang marinig niyang muling bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Animoy may kung sinong sumipa sa labas nun. Nang lingunin niyo ni Jack, ay natulala siya nang makita niyang iniluwa ng pintuang yon ang kanya mismong sarili. Itinutok nito ang baril sa kinatatayuan ni Julie at walang habas na pinuputukan ang babae. Agad na nabuwal si Julie matapos magtamo ng ilang tama ng bala sa katawan. Matapos nun ay agad na nilingon ni Jack ang lalaking kamukha niya. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang si Jimmy pala ito. Sunod-sunod itong nagpakawala ng bala tungo sa kanyang katawan. Sa pagkakataong yon ay damang-dama niya ang sakit at kirot na dulot ng mainit na balang pumasok sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Natanaw niya pa ang paglapit ni Jimmy sa kanya. Antindi mo talaga, Jack. Pero sa pagkakataong to, sisiguraduhin kong tapos ka na. Jimmy, siguraduhin mong wala ng buhay yan ha. Baka pumalpak ka na naman. Hindi, boss. Wala nang hininga to. Dinadtad ko na eh. Dito lang pala naglulungga tong ungas na to. Pero alam nyo, boss, ito mismong kwarto na to, 5 taon na ang nakakalipas. Dito mismo pinaslang ni Jack, yung asawa ni Mr. Robles, yung nagpatrabaho sa amin dati. 5 taon na ang nakakalipas. Ah, si Robles. Yun ba yung asawa niya na nahuli niyang kumabit sa kanilang driver? Oo, boss, yun nga. Ah, naaalala ko na. Kumita tayo ron. Malaki yung binayad nun sa atin eh. Mismo, boss. Lookout nga ako ng time na yun eh. Ayun o, dyan sa bintanang yan. Diyan niya binaril. Tignan mo nga naman o. Dito rin pala siya mamamatay. Pero boss, bilib ako sa'yo ha. Papaano mo naman nalaman na dito maglulungga to sa hotel na to? Eh, abandonado na to ha. Tignan nyo, sobrang bulok na. Nakakadiri na nga yung paligid eh. Ang kapal na ng alikabok. At halos mawasak na yung mga kisame. Papaano nyo nalaman, boss? Hindi ko alam. Pero may tumawag sa aking babae. Nakita niya raw na naglulungga rito ang tarantadong si Jack. Eh hindi naman nagpakilala eh. Hayaan mo na yun. Ah, ganun ba? Kaya pala. O boss, kumpleto pa tong laman ng attache case. Paldo na naman tayo. Maghanap ka na ng bagong kapartner mo. Areglado, boss.